Typhoon Inday maintains its strength over the east of northern Luzon. For the latest, let's bring in News 5's meteorologist, Alvin Pura. Okay, Alvin, where was Inday's center last spotted at ano-ano nga bang mga lugar yung maapektuhan? Alright, itong si Bagyong Inday is huling namataan ng pag-asa sa layong 780 kilometers east ng Apari, Cagayan. Kaninang umaga, humina ito into typhoon category and humina pa yan nung tanghali at ngayon nasa 165 kilometers per hour. Ang lakas ng hangin nito, malapit sa gitna at may mga gustiness o mga bugso na umabot sa 205 kilometers at patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi pa rin natin inaasahan itong maglandfall o tumama yung kanyang pinakagitna sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero medyo malawak to, Ma'am Denise. Yung ating bagyo ay nasa around 1,700 kilometers ang kabuuang diametro. Kaya bukas hanggang Sabado, mararamdaman natin ang malalakas na bugso ng hangin, particularly dito sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon, dulot ng panglabas na kaulapan at mga hangin nitong Bagyong Inday. Maliban dyan, nagpapatuloy pong magpalakas ng habagat o southwest monsoon itong Bagyong Inday. Nararanasan na natin ang mga pag-ulan nitong mga nakarang araw pa. Sa katunayan, may mga pagbaha na tayo sa Mindanao at magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Particularly nung mga past few days, aktibo yung ating habagat sa western section ng Mindanao, western section ng Visayas, including Panay at maging dito sa areas ng Negros. Ngayon sa Mindoro, meron po tayong mga nararanasang malalakas na pag-ulan dyan dulot ng ating habagat. At habang kumikilos, papalapit dito sa Northern Luzon at sa extreme Northern Luzon ang Bagyong Inday, meron din po tayong mararanasang pag-ulan dito sa Metro Manila at mga karating lugar nito bukas hanggang sa darating na weekend. Ma'am Denise? Okay, Alvin, nakikita natin dito sa ating Wendy app na palabas naman yung track niya, palayo ng Pilipinas. Pero kung pwede mong i-explain sa ating mga viewers, in layman's term, bakit apektado pa rin yung mga yung Visayas, yung Mindanao, kahit na palabas na tong bagyong to? Yes, Denise, ito nga yung medyo nakakalito eh. Yung pag-ulan kasi natin is nanggagaling sa habagat, hindi sa bagyo. Actually, sa darating na weekend, sa Sabado, pag nakalabas na ng ating area of responsibility, itong Bagyong Inday, mas madadagdagan pa yung ating mga pag-ulan dito sa Metro Manila. By Saturday and Sunday, bukas mag-start na tayong makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin, maulap na yung panahon natin, pero mas madadagdagan pa yung ating pag-ulan by the time makalabas ng area of responsibility. Itong Bagyong Inday, dahil dun sa inflow ng hangin, dahil nga sa inflow ng hangin na epekto ng ating habagat o southwest monsoon. Hinihila niya kasi papunta sa kanya yung ating habagat. At yung axis ng habagat natin, since umaakyat siya, is umaakyat din. From Visayas and Mindanao, aakyat yan this coming weekend sa Luzon, including Metro Manila. Okay, doon sa mga nagpaplano ng kanilang pagsasampay, paglalaban, kailan pa nga ba pwedeng makita o maasahan tuloy-tuloy na yung paglabas ng araw and better weather conditions? Ito rin ang pinagkaiba, Denise, ng habagat at sa mismong bagyo. May mga pagkakataon, yung bagyo kapag dumaan na is mararamdaman natin ang ulan ng 1 hanggang 2 araw, tapos mawawala din, makikita agad natin ang araw. Ang habagat ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na prolonged period of rainy days. So from bukas hanggang sa Lunes, possible pa rin po tayong makaranas ng pag-ulan dito sa Metro Manila kahit makalayo na itong bagyong si Inday. So yun yung pinagkaiba nila. Humahaba yung rainy days natin compared sa mga bagyo. Nagiging intermittent yan, minsan malalakas. Sa weekend nga, meron tayong inaasang mas maraming pag-ulan, bababa ng konti. Pero most of the days, for the next 3 to 5 days, meron tayong mga possible rains dito sa Metro Manila. So, medyo mahirap ang maglaba. Mabaho pa yung ating mga nilaban dahil makukulob siya. Pero, gumamit na lang muna tayo ng dryer. Expect natin na mas mahaba yung ating mga araw na may mga pagulan sa mga susunod na So, araw. 3 to 5 days, possibly hanggang mga Tuesday pa. Yes, Maulan, Denise. Tuesday, Wednesday. Okay, Alvin, aside from Inday, meron pa ba tayong binabantayan na ibang weather disturbances na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility anytime soon? Ayun na nga, Denise, gaya ng binanggit natin kanina, magpapatuloy yung epekto ng habagat. Bakit? Dahil aktibo yung ating karagatan dito sa Western Pacific region, kung saan dyan kadalasan nabubuo yung ating mga bagyo. Meron tayong mga grupo ng kaulaban na medyo malayo sa ating area of responsibility, pero may possibility yan magkaroon ng circulation in the next few days, lalong-lalo na sa susunod na linggo. So by the time na makalayo man itong bagyong si Inday, papalit naman yung inflow ng hangin natin papunta doon sa mga sirkulasyon na yun. Kahit hindi pa yan bagyo or low pressure area pa lamang yan, is magiging consistent na makakapekto sa atin yung habagat sa mga susunod na araw. So marami tayong inaasahang pang rainy days sa mga susunod na araw. Although hindi magpa-fluctuate yung lakas niyan, medyo hihina, lalakas. Pero ngayon July,
expect na natin ang mas maraming araw na may mga pag-ulan tayo. Okay, lastly, Alvin, quick reminders lang sa ating mga kapatid, lalo ni mga pumapalaot. Okay. Ngayon na, pag meron tayong mga bagyo na umaabot sa typhoon category or super typhoon category, is nagdudulot yan ng malalaking alon. Sa katunayan, itong nakarang araw pa, is malalaki na yung ating alon dito sa eastern section o yung karagatan dito sa eastern section ng ating bansa. Lalong-lalo na ngayong araw na ito at magpapatuloy pa yan bukas. Kaya doble ingat po tayo, eastern section ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, hanggang dito sa Eastern Visayas at nag-extend pa yan dito sa eastern section ng Mindanao. Mga karagatan dito sa may East Philippine Sea, yung mga kapatid natin dyan na nakatira sa malapit sa may bayang dagat, mag-ingat po tayo at yung mga maliliit na sakyang pandagat at wag po muna tayong pumalaot dahil medyo delikado pa at may kataasan yung ating alon. Alright, we thank you for your time. Thank you for joining us. Again, that was News 5's meteorologist, Alvin Pura.